Bakit may mga taong parang matalino, talented at maraming potential pero taon-taon parang walang totoong nangyayari sa buhay nila? Ang mas masakit pa, minsan sila pa ang may pinakamalakas na paniniwalang espesyal sila, habang sa labas wala pa ring natatapos. May mga tao na paggising pa lang late na agad, hindi dahil may emergency, hindi dahil super productive sila kagabi, kundi dahil 3 beses na nilang na-snooze ang alarm, parang may board meeting pa bago bumangon. Pagbukas ng phone, scroll agad. Makikita nila yung ibang tao na may bagong trabaho, bagong bahay, bagong relationship, bagong business o bagong achievement. At habang nakahiga pa rin sila, may tahimik na boses sa isip nila, ang babaw naman ng mga yan. Mas matalino ako dyan. Mas creative ako. Mas may depth ako. Pero pagkatapos ng ilang minuto, nagiging oras. Isang video muna, isang game muna, isang chat muna, isang kape muna, isang pahinga muna, isang quick nap muna na hindi naman quick. Tapos pagdating ng gabi, biglang may bigat sa dibdib. Parang may tanong na laging bumabalik, ano na naman ang ginawa ko today? At kahit hindi nila sabihin sa iba, alam nila sa sarili nila na paulit-ulit na lang ang araw. Hindi ito simpleng katamaran lang. Kung titingnan natin sa psychology, may mas malalim na pattern dito. Isang adult na edad lang ang tumanda. Pero ang relationship niya sa responsibility, failure, commitment at reality, parang bata pa rin. Hindi bata sa cute na sense, hindi yung innocent at curious. Bata sa sense na kapag may kailangan ng panindigan, biglang umaatras, nagdadahilan, o naghahanap ng mas exciting na escape route. May concept si Carl Jung na tinatawag na puer eternus o eternal child. Sa mas simpleng paliwanag, ito yung tao na parang laging nakatira sa one day. One day magiging successful siya, one day magsisimula siya, one day ipapakita niya sa lahat kung gaano siya kagaling. Pero ang problema, yung one day niya parang delivery parcel na laging out for delivery pero never dumadating. Mahalagang malinaw, hindi ito automatic diagnosis at hindi rin ito paraan para insultuhin ang isang tao. Educational reflection lang to tungkol sa isang behavior pattern na pwedeng makita sa iba at minsan, baka makita rin natin ng konti sa sarili natin. Kapag ang isang tao ay may matinding depression, anxiety, trauma, addiction, o severe emotional distress, iba na iyon. At mas mabuting humingi ng tulong sa qualified professional, counselor, doktor, o trusted support system. Pero bilang usapang behavior at self-awareness, mahalagang tanungin, bakit may mga taong mas pinipiling manatili sa potential kaysa pumasok sa totoong buhay? Sa labas, mukha silang may confidence. Madalas pa nga silang may malalaking salita tungkol sa mundo. Fake naman ang social media, overrated naman ang corporate life. Hindi ako pang normal na trabaho. Ayoko maging ordinary. At minsan, may point naman sila. Totoo naman na maraming bagay sa mundo ang shallow, unfair, at nakakapagod. Pero dito nagiging komplikado. Minsan ang criticism nila sa mundo ay hindi lang insight, kundi shield. Hindi lang nila sinasabing flawed ang system. Ginagamit nila iyon para hindi na sila pumasok sa kahit anong system. Hindi lang nila kinukuwestiyon ang success ng iba. Minsan kinukuwestiyon nila ito para hindi na nila kailangang harapin kung bakit sila mismo walang ginagawa. Ang talino, kapag ginamit para umiwas sa buhay, nagiging eleganteng palusot. Sa Pilipinas, madaling makita ang ganitong tensyon sa ibang kabataan at adults na nasa transition stage. May pressure mula sa pamilya, may comparison sa pinsan na may trabaho na abroad, may kaklase na may kotse na, may barkada na kasal na, may batchmate na may business na, at ikaw nandyan pa rin trying to figure it out. Tapos may dagdag pang hiya, pakikisama, at utang na loob. Hindi lang tanong na ano ba gusto ko sa buhay, kundi paano kung ma-disappoint ko pamilya ko. Kaya minsan mas safe na lang maging vague. Kapag tinanong ka, ano plano mo? Sasagot ka, may inaayos lang. Kapag tinanong, kailan ka magsisimula? Um, Sasagot ka, soon. Kapag may opportunity, sasabihin mo, hindi pa right timing. At sa group chat,
Magpapatawa ka na lang kasi mas madaling maging funny kaysa maging honest na natatakot ka. Ang core ng man-child psychology ay hindi lang immaturity. Madalas may takot sa likod nito. Takot pumili, takot mabigo, takot malaman na hindi ka pala kasing special ng version mo sa imagination mo. Kasi habang hindi ka pa nagsisimula, ligtas pa ang fantasy. Kapag hindi mo pa sinusulat ang libro, pwede mo pang isipin na magiging brilliant writer ka. Kapag hindi mo pa sinisimulan ang business, pwede mo pang isipin na magiging genius entrepreneur ka. Kapag hindi mo pa sinusubukan ang relationship ng seryoso, pwede mo pang isipin na may perfect person out there na hindi ka masasaktan, hindi ka iinisin, at hindi ka haharapin sa sarili mong flaws. The fantasy stays clean because reality has not touched it yet. Pero once you start, ibang usapan na. Ang first draft mo pwedeng pangit. Ang unang business idea mo pwedeng palpak. Ang unang trabaho mo pwedeng boring. Ang relationship mo pwedeng may awkward conversations, tampuhan, compromise, at moments na hindi cinematic. At doon lumalabas ang takot. Mas okay pang maging undiscovered potential kesa maging taong sinubukan pero hindi agad magaling. Kaya maraming taong ganito ang mas komportable sa possibility kaysa action. Possibility is beautiful because it asks nothing from you. Action is rude kasi naniningil siya. Naniningil siya ng oras, discipline, consistency, humility at willingness na magmukhang beginner. Sa madaling salita, hinihingi niya ang isang bagay na ayaw ibigay ng eternal child, proof. Hindi ibig sabihin nito na masama ang mangarap. Hindi rin ibig sabihin na kailangan mong pumasok agad sa boring life para lang masabing mature ka. Ang point dito ay simple pero mahirap tanggapin. Kung ang pangarap mo ay hindi mo kayang dalhin sa araw-araw na buhay, baka hindi na siya pangarap. Baka naging identity decoration na lang siya. Parang poster sa kwarto na maganda tingnan pero walang actual movement. Minsan, ang taong stuck sa ganitong pattern ay hindi naman walang talent. Sa katunayan, madalas kabaligtaran. Sila yung dating magaling sa klase, mabilis matuto, may sense of humor, magaling magsalita, magandang ideas, creative, at nakatanggap ng maraming compliment noong bata pa. Pero may hidden danger ang laging mapuri dahil sa potential. Kapag sanay kang mahalin dahil promising ka, nakakatakot maging ordinary beginner. Kapag sanay kang magaling agad, nakakahiya magkamali. Kapag sanay kang tingnan bilang special, parang insulto ang pumasok sa proseso na kailangan mong mag-practice, mag-fail, at mag-improve tulad ng lahat. Dito nagsisimula ang quiet crisis. Sa school, pwedeng enough na ang natural talent, pero sa adult life, hindi sapat ang raw potential. Ang trabaho, relasyon, pera, health, at growth, hindi sila impress sa may potential ako. Gusto nila ng repetition, gusto nila ng boring consistency. Gusto nila ng taong kaya pa ring magpakita kahit walang applause. At para sa man-child, ito ang part na parang betrayal. Kasi sa imagination niya, dapat may grand moment. Isang araw may makakadiscover sa kanya, isang araw may perfect opportunity, isang araw may taong makakakita ng genius niya. Parang movie scene na biglang may dramatic music, slow motion, at may mentor na magsasabing, ikaw ang hinahanap namin. Sa totoong buhay, minsan ang mentor mo ay unpaid bills, maingay na kapitbahay, at email ng boss na may gentle reminder, pero hindi gentle ang energy. Dahil dito, nagiging complicated ang relationship niya sa normal life. Ang normal life, para sa kanya, mukhang defeat. Commuting, working, paying bills, learning slowly, starting at a low level, admitting ignorance, showing up daily, lahat ito parang nakakabawas sa kanyang specialness. Pero ang totoo, hindi nito binabawasan ng specialness mo. Tinatanggal lang nito ang illusion na specialness alone is enough. Sa love life, ganito rin ang pattern. Sa simula, very charming siya. Marami siyang ideas, malalim makipag-usap, may pangarap, may humor, may drama, may mystery. He can make someone feel na may future silang kakaiba. Pero kapag ang relationship ay hindi na puro kilig, kundi kailangan na ng honesty, consistency, emotional presence, at responsibility, doon siya nagsisimulang umatras.
Biglang may nakikitang flaws, masyado siyang needy, masyado siyang tahimik, ang layo niya. Hindi niya ako gets. Okay naman siya, pero parang may kulang. Minsan totoo naman may incompatibility. Pero minsan, ang hinahanap niyang kulang ay hindi talaga nasa partner. Nasa kanya ang takot na kapag nagstay siya, kailangan na niyang harapin ang reality ng love. Hindi lang fantasy ng love. Kaya mas pinipili niya ang almost relationship, situationship, talking stage, o emotional escape. Sa age ng dating apps, madaling palitan ang discomfort ng bagong possibility. Kapag may conflict, swipe. Kapag may boredom, swipe. Kapag may tao humihingi ng clarity, ghost muna kasi busy lang. Pero minsan hindi siya busy. Natakot lang siyang mabawasan ang options niya. Dito pumapasok ang isang malaking illusion. Akala natin freedom means keeping all doors open. Pero kung lahat ng pinto bukas, minsan nakatayo ka lang sa hallway habang lumilipas ang taon. Hindi ka nakakulong pero hindi ka rin nakakarating. At ang masakit, ang hallway na iyon ay pwedeng tawaging freedom kahit sa loob, loneliness na pala. Sa work, ganito rin ang pattern. Maraming idea, kaunting execution. May planong podcast, planong business, planong art page, planong YouTube channel, planong course, planong book, planong career shift. Pero kapag kailangan ng gawin ang unang boring step, nawawala ang magic. Kasi mas romantic pag-usapan ng future kaysa gawin ang unang pangit na version nito. Minsan sasabihin niya ayoko muna magsimula kasi hindi pa perfect. Pero ang hidden truth, perfectionism can be fear wearing a nice outfit. Hindi siya laging mataas na standard. Minsan takot lang siyang makita na ang una niyang gawa ay hindi ganoon kaganda. At kapag hindi siya nagsimula, walang makakapuna. Walang makakapagsabi na kulang pa. Walang makakabasag sa fantasy. Ito ang dahilan kung bakit ang procrastination sa ganitong pattern ay hindi lang bad habit. It becomes a shelter. Hindi lang sa delay. Protection siya laban sa shame. Kapag hindi mo ginawa, hindi ka failed. Kapag hindi mo sinubukan, hindi mo kailangang aminin na nahirapan ka. Kapag hindi ka nag-commit, hindi ka pwedeng maiwan sa isang resultang hindi mo gusto. Pero may kapalit ang shelter na ito. Oo, protected ka from failure, pero protected ka rin from growth. Protected ka from criticism, pero protected ka rin from mastery. Protected ka from heartbreak, pero protected ka rin from intimacy. At eventually, yung lugar na akala mo safe, nagiging maliit na kulungan, at habang tumatagal, mapapansin mo na ang buhay niya ay puno ng almost. Almost nagsimula, almost nag-commit, almost nagbago, almost naging seryoso, almost naging mahusay. At minsan, mas masakit ang almost kaysa sa failure. Kasi ang failure may ending na pwedeng pag-aralan. Pero ang almost parang multo na laging may what if. Ang tricky pa rito, may charm talaga ang ganitong tao. Hindi siya boring. Madalas, may imagination siya, may humor, may kakaibang way mag-isip, may talent na halata, kahit hindi fully developed. Kaya hindi madaling sabihin na immature lang siya at tapos na ang usapan. Mas accurate sabihin na may bahagi sa kanya na buhay, pero hindi marunong bumaba sa lupa. Kasi ang maturity, hindi naman ibig sabihin patayin mo ang creativity mo. Hindi ibig sabihin maging robot ka nagigising, magtatrabaho, magbabayad ng bills, matutulog, tapos repeat hanggang maging background character ka sa sarili mong buhay. Ang totoong maturity ay hindi pagkawala ng magic. It is learning how to give your magic a structure so it can survive reality. Dito madalas nagkakamali ang eternal child. Iniisip niya na commitment is a prison. Iniisip niya na discipline is betrayal. Iniisip niya na responsibility means giving up. Pero kung titingnan natin ng mas maingat, commitment can also be protection. Discipline can be a container. Responsibility can be the bridge between fantasy and actual life. Halimbawa, kung gusto mong maging writer, hindi sapat na romantic ka tungkol sa pagsusulat. Kailangan mong magsulat kahit hindi cinematic ang araw mo, kahit maingay ang kapitbahay, kahit may hugasin sa lababo, kahit yung first sentence mo parang galing sa assignment nung high school. Kung gusto mong maging musician, hindi sapat na mahal mo ang music. Kailangan mong ulitin ang boring practice hanggang yung katawan mo mismo matutong sumabay sa pangarap mo. Ganito rin sa love.
Kung gusto mong magmahal ng mature, hindi sapat na kiligin ka sa talking stage. Kailangan mong matutong makinig kapag may conflict. Magsabi ng totoo kahit awkward, mag-set ng boundary ng hindi nananakit, at manatiling present kahit hindi na laging fireworks ang pakiramdam. Kasi ang relationship na puro excitement lang ay parang soft drink na bagong bukas. Maingay sa simula, pero kung walang depth, mabilis mawala ang fizz. At sa career ganito rin, hindi sapat na alam mong may kaya ka. Kailangan mong ilagay ang sarili mo sa lugar kung saan masusubukan ang kaya mo. Dito pumapasok ang courage to be normal. Minsan ang pinakamatapang na gawin ay hindi yung sobrang unique, kundi yung ordinary step na matagal mo nang iniiwasan. Mag-apply sa trabaho kahit hindi perfect ang resume. Mag-aral ulit kahit matagal ka nang hindi nag-aaral. Humingi ng feedback kahit masakit sa ego. Tapusin ang isang maliit na project kahit hindi siya masterpiece. Gumising ng mas maaga hindi dahil bigla kang naging motivational speaker, kundi dahil pagod ka na ring lokohin ang sarili mo. Sa Pilipinas, maraming tao ang may complicated relationship sa pagiging normal. Kasi may pressure na dapat may marating ka, pero may takot din na kapag ordinary ang path mo, baka isipin ng iba wala kang ambisyon. May mga family gathering na parang unofficial performance review. Kumusta trabaho? May jowa ka na. Kailan ka mag-a-abroad? Si ganito, manager na. Biglang yung lumpia sa plato mo, hindi na lumpia, emotional support system na. Kaya minsan, mas madaling magtago sa malaking pangarap kaysa gumawa ng maliit na hakbang. Kapag sinabi mong may big plan ako, may dignity pa rin. Pero kapag nakita kang nagsisimula sa maliit, parang exposed ka. Parang makikita ng lahat na hindi ka pa pala ganoon kagaling. At doon kailangan ng humility, isang bagay na hindi glamorous pero sobrang kailangan sa growth. Ang humility, hindi ibig sabihin mababa ang tingin mo sa sarili mo. Ibig sabihin, kaya mong tanggapin na may kailangan ka pang matutunan. Kaya mong maging beginner nang hindi feeling destroyed. Kaya mong sabihin, hindi pa ako magaling dito nang hindi ibig sabihin, wala na akong kwenta. Diyan nagsisimula ang real development. Pero para sa man-child, mahirap ang humility dahil nakadikit ang identity niya sa pagiging special. Kapag hindi siya agad magaling, parang buong pagkatao niya ang tinatamaan. Kapag may pumuna, hindi niya naririnig na this can improve. Ang naririnig niya ay hindi ka pala special. Kaya depensa agad. Magagalit, aalis, magpapanggap na hindi niya gusto o sasabihing mababaw lang ang standards ng iba. At dito rin pumapasok ang ego. Ang ego, kapag hindi mature, mas pipiliin pang manatiling safe kaysa matuto. Mas pipiliin niyang sabihing, ayoko niyan kaysa amining, natatakot akong hindi kayanin. Mas pipiliin niyang sabihing, hindi worth it, kaysa sabihing, nahihiya akong magsimula. Kaya ang taong ganito, minsan mukhang confident, pero sa ilalim very fragile. Hindi siya madaling mabuhay kasama. Hindi dahil masama siya, kundi dahil ang taong laging umiiwas sa reality ay madalas nadadamay ang ibang tao sa pag-iwas niya. Sa pamilya, pwedeng may promises siyang hindi natutupad. Sa partner, pwedeng may mixed signal siya. Sa trabaho, pwedeng magaling siya sa ideas pero mahina sa follow-through. Sa sarili niya, pwedeng araw-araw siyang pagod sa guilt na hindi niya masabi. At habang tumatagal, may resentment na nabubuo. Resentment sa mundo kasi parang hindi siya binigyan ng tamang tsanse. Resentment sa ibang tao kasi bakit sila umuusad. Resentment sa pamilya kasi bakit may expectations. Resentment sa sarili kasi alam niyang may parte sa kanya na hindi pa talaga lumalaban. Ang hirap nito, kasi kapag ang frustration ay hindi hinaharap ng tapat, nagiging cynicism. Cynicism is comfortable. Kapag cynical ka, parang superior ka. Pwede mong sabihin na lahat ng tao fake, lahat ng success shallow, lahat ng relationship transactional, lahat ng trabaho slavery, lahat ng ambition ego. Minsan may katotohanan sa kritik na iyon. Pero kung ginagamit mo ang cynicism para hindi na sumubok, hindi na siya wisdom, it becomes fear with better vocabulary. Ang tunay na tanong ay hindi, paano ko maiiwasang maging ordinary? Ang mas mahalagang tanong ay, ano ang gusto kong alagaan ng seryoso? Kasi lahat ng meaningful sa buhay,
Eventually, nagiging ordinary sa ilang araw. Ang passion may boring days. Ang love may awkward days. Ang work may frustrating days. Ang healing may relapse days. Ang growth may days na parang wala kang progress kahit meron. Kapag hindi mo kayang tiisin ang ordinary part ng isang bagay, hindi mo rin maaabot ang deep part nito. Kasi depth is built by staying. Not blindly, not abusively, not without boundaries, but with enough patience to let something become real. Ang problema ng eternal child, gusto niya ng depth, pero ayaw niya ng weight. Gusto niya ng meaning, pero ayaw niya ng maintenance. Kaya kailangan niyang matutunan na ang buhay ay hindi laging revelation. Minsan routine siya, minsan traffic siya, minsan laundry siya, minsan email siya, minsan pagod ka, pero kailangan mo pa ring pumili ng mas mabuting response kaysa sa old pattern mo. At hindi ito maliit na bagay. Minsan dito talaga nasusukat ang maturity. Maturity is not about losing your dreams. It is about making your dreams responsible enough to survive Monday morning. Kasi madaling mangarap sa gabi kapag tahimik ang mundo at dramatic ang playlist. Mas mahirap panindigan ang pangarap kinabukasan kapag may bills, may trabaho, may family pressure, may init, may traffic at may katawan kang gusto lang humiga. Pero doon nagsisimula ang totoong change. Ang isang taong stuck sa man-child pattern ay hindi kailangang kamuhian ng sarili. Shame rarely helps. Kapag pinahiya mo lang ang sarili mo, baka lalo ka lang magtago sa fantasy. Ang mas kailangan ay honest recognition. Hindi wala akong kwenta kundi may part sa akin na natatakot pumasok sa reality. Hindi tamad lang ako kundi ginagamit ko ang avoidance para hindi maramdaman ang fear of failure. Mula doon, mas nagiging possible ang small steps. Hindi kailangan grand transformation agad. Hindi kailangan bukas bagong tao ka na. May morning routine, cold shower, journaling, meditation, protein breakfast, at aura ng CEO. Minsan ang unang mature step ay simple. Tapusin ang isang bagay na sinimulan mo. Hindi perfect, hindi viral, hindi legendary. Tapos lang. Pwedeng isang application, isang page, isang honest conversation, isang apology, isang budget plan, isang class, isang araw na hindi mo tinakasan ang discomfort. Maliit siya tingnan, pero malaking bagay ito sa utak na sanay tumakbo papunta sa fantasy kapag may pressure. At habang ginagawa mo to, kailangan mong tanggapin na may grief sa growing up. May mga version ng sarili mo na kailangan mong bitawan. Yung version na pwedeng maging lahat. Yung version na laging may perfect future. Yung version na hindi pa nasasaktan ng actual attempt. Growing up means choosing one path for now and accepting that some imagined lives will remain imagined. Pero hindi ibig sabihin nun na talo ka. Ang hindi pagpili, hindi ring guarantee ng freedom. Minsan, ang hindi pagpili ang dahilan kung bakit nauubos ang buhay ng walang hugis. Kapag lagi mong pinoprotektahan ang lahat ng possible selves mo, baka walang isang self ang tunay na mabuhay. At sa huli, hindi potential ang magbibigay sa iyo ng peace, kundi participation. Participation means you are inside your own life. Hindi spectator, hindi commentator, hindi professional critic, NG choices, NG ibabang. Ikaw mismo walang choice na pinaninindigan. Ibig sabihin, may ginagawa ka, may inaalagaan ka, may sinusubukan ka, may tinatanggap kang consequence, may stake ka sa mundo. Oo, nakakatakot iyon. Kasi kapag pumasok ka sa buhay, pwedeng mabigo ka, pwedeng ma-reject ka, pwedeng hindi ka maging as great as imagined. Pwedeng kailangan mong magsimula ulit. Pero ito ang trade-off. Kung hindi ka papasok, hindi ka rin mabubuo. You cannot become yourself by staying untouched by life. At hindi rin kailangan maging harsh ang view natin sa mga taong ganito. Marami sa kanila ang hindi lumaki na naturuan kung paano mag-regulate ng emotion, paano humawak ng failure. May iba na may childhood wounds, may iba na lumaki sa pressure, may iba na nasanay na mahalaga lang sila kapag impressive sila. Kaya ang solusyon ay hindi pang-aasar. Ang solusyon ay awareness plus responsibility. Awareness without responsibility becomes another excuse. Responsibility without compassion becomes self-punishment. Kailangan pareho. Kailangan mong maintindihan kung bakit ka umiiwas. Pero kailangan mo ring tanungin kung hanggang kailan mo papayagang ang takot ang magdesisyon para sa'yo. Kasi kahit valid ang takot mo,
hindi ibig sabihin siya ang dapat maging driver ng buong buhay mo. Sa dulo, ang man-child ay hindi lang tungkol sa lalaki. Pwedeng mangyari ang pattern na ito sa kahit sino. Still, ang mas mahalaga kaysa label ay ang pattern. Avoidance disguised as freedom, potential used as identity, and fantasy used as shelter. Kaya kung may part sa'yo na tinamaan dito, hindi kailangang magpanik. Hindi ito hatol. Hindi ito final judgment. It can be an invitation. Isang paalala na baka ang susunod na stage ng buhay mo ay hindi kailangan ng mas malaking fantasy, kundi mas maliit pero mas totoong action. Tanungin mo ang sarili mo. Ano ang isang bagay na matagal mo nang sinasabing gagawin mo, pero lagi mong tinatakasan? Ano ang isang commitment na kinatatakutan mo hindi dahil mali ito, kundi dahil totoo ito? Ano ang isang ordinary step na minamaliit mo, pero baka iyon pala ang doorway palabas sa stagnation? Walang darating na perfect moment na aalis ng lahat ng takot mo. Usually, mauuna ang action bago ang confidence. Mauuna ang awkward attempt bago ang identity. Mauuna ang boring repetition bago ang mastery. At minsan, mauuna ang responsibility bago mo maramdaman na ready ka. Hindi ka kailangang maging ordinary in a lifeless way. Hindi mo kailangang patayin ang creativity mo, humor mo, depth mo, o sense of wonder mo. Pero kailangan mong bigyan sila ng katawan. Kailangan mong ilagay sila sa schedule, sa choices, sa relationship, sa work, sa practice, sa repair, sa apology, sa attempt. Kasi ang magic na walang form, eventually, nagiging fog. At kapag masyado kang matagal sa fog, kahit ikaw, mahihirapan ka ng makita ang sarili mo. Kaya minsan, ang pinakamalaking act of self-respect ay hindi ang paghihintay na ma-discover ka. Ito ay ang pagpasok sa buhay mo kahit walang dramatic entrance. Ito ay ang paggawa ng isang bagay ng seryoso kahit walang aplos. Ito ay ang pagtanggap na hindi ka mawawala kapag hindi ka perfect. Dahil ang maturity, sa huli, ay hindi pagkawala ng possibility. Ito ang pagpili ng isang possibility at pag-aalaga rito hanggang maging realidad. Hindi ito pagsuko sa mundo. Ito ang pagtigil sa paghihintay na iligtas ka ng mundo mula sa sarili mong avoidance. At minsan, doon lang talaga nagsisimula ang adulthood. Sa araw na tumigil kang maging audience ng sarili mong buhay at sa wakas, ikaw na mismo ang pumasok sa eksena.